Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa kabanatang ito ng Born to Shine, lumilitaw ang pinakamalupit na katotohanan sa likod ng liwanag ng entablado. Hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng palakpak ay para sa musika. Si Jenny ay tahimik na umaakyat sa spotlight, ngunit sa bawat pag-angat ay lalong nag-aalab ang inggit ni Megan. Sa simula, tila simpleng kompetisyon lamang, dalawang dalagang may talento, parehong naghahangad ng pagkilala. Ngunit kalaunan, naging personal. Sa mga mata ni Megan ay takot. Takot na matalo, takot na maiwan, takot na mawala sa liwanag. At ang takot na yon ay lalo pang pinapaliyab ng kanyang ina, si Minchie Reyes. Isang simpleng linya mula sa karibal. Dream on, Minchie. Your daughter will never defeat mine. Ngunit iyon ay tumarak sa kanyang pride na parang patalim. Mula roon, nagsimula ang lahat. Habang tahimik na nagtatrabaho si Jenny, may mga matang puno ng galit na lihim na nakamasid sa kanya. Hindi niya alam, siya na pala ang susunod na target. Sa ensayo lumitaw ang tensyon. Ang chorus ng kanta ay naging debate. Isang bersyon kay Megan, isa kay Jenny. Nang kumanta si Megan, malinaw ang layunin. Patunayan na, sa kanya ang spotlight. Ngunit nang kumanta si Jenny, tumahimik ang silid. Ang kanyang tinig ay may kakaibang sakit. Hindi perpekto, hindi pilit, kundi totoo. At sa sandaling iyon, gumuho ang kumpiyansa ni Megan. Sapagkat lahat ay nakaramdam ng awit ni Jenny. Lalong nabasag si Megan nang piliin ng mga producer ang bersyon ni Jenny. Hindi niya matanggap. God, Jenny, will you stop acting like you're saving me? Ngunit ang katotohanan, hindi kailanman nais ni Jenny na makipaglaban. Si Megan lamang ang hindi matanggap na may ibang nakakaagaw ng atensyon. Habang lumalala ang tensyon sa grupo, nagsimulang lumitaw ang mas madidilim na pangyayari. Mga aksidenteng, hindi aksidente. Mga planong idiskaril si Jenny, tulad ng rehearsal kung saan nilagyan ng chili oil ang kanyang tubig at lahat ay nagtawanan. Maliit na insidente, ngunit para kay Jenny, parang lahat ay nais siyang ipahiya. Nanatili siyang tahimik, tiniis ang sakit, itinago ang hiya. At doon lumitaw ang kanyang lakas sapagkat kahit pilit siyang sirain, patuloy siyang lumalaban ng walang galit. Ngunit habang lalo siyang naging mabait, lalo namang nainis si Megan. Tunay bang mahal ni Megan ang musika o adik lamang siya sa panalo? Samantala, sa gitna ng kaguluhan ng I-Lima Group, muling sumikat ang isang bituin, si Diamond Diva Dara Halari. Sa kamera, siya ang perpektong superstar. Sa likod ng eksena, hinarap niya ang galit ng fans, pagtataksil ng mga kaibigan, at mga lihim na pilit niyang tinatago. Ang kanyang grand comeback concert, As I Take My Bow, ay inihahanda. Ngunit bawat ngiti ay may kakaibang lungkot. Parang nais niyang tapusin ang lahat. Parang handa na siyang umalis. Habang lahat ay nagdiriwang ng kanyang pagbabalik, si Monica ay nabalisa. Alam niyang mas malalim ang plano ni Dara. At tama siya, sapagkat habang iniisip ng lahat na simpleng comeback concert lamang ito, isang revelasyon ang paparating. Revelasyong maaaring baguhin ang buhay ni Megan at tuluyang wasakin si Jenny. Ngunit bago iyon, dumating ang pagkagulat, biglang nawala si Megan. Wala siya. Hindi sa kanyang silid, hindi sa pool, ni ang kanyang mga gamit ay naiwan. Sa paghahanap, lumitaw ang kanyang tunay na damdamin. I feel so worthless, Dad. Sa unang pagkakataon, nakita si Megan na marupok, hindi matapang, hindi arogante, hindi karibal, kundi isang batang desperadong marinig na siya ay sapat.
na siya ay mahalaga, na hindi siya pangalawa. Ang pinakamasakit, sa halip na yakapin siya, lalo siyang itinulak ng kanyang ina sa laban. Use the song to defeat Jenny. Hindi pagmamahal, kundi presyon. Ipinapakita ng kabanatang ito ang malupit na kabalintunaan ng ambisyon. Maaaring umalingaw-ngaw ang palakpak, ngunit sa likod nito ay inggit, takot, at pusong nababasag. Maaari mong tuklasin pa ang nakatagong sakit ni Jenny, ang inggit ni Megan, ang pride ni Minchie, o ang comeback ni Dara upang masdan kung paanong ang Born to Shine ay hindi lamang kwento ng musika, kundi ng mga pusong unti-unting nababasag sa likod ng liwanag. Sa puntong ito ng Born to Shine, lalong lumalalim ang panganib para kay Jenny. Ang lihim na plano ni Dara ay isang duet, ina at anak sa iisang entablado. At pagkatapos nito, ang kanyang anunsyo, "After I take my bow, I'm passing my crown." Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Jenny. Sapagkat gaano man siya kahusay, paano siya lalaban sa isang taong matagal nang pinili ng industriya? Ngunit nananatiling tanong, ito ba ang buong katotohanan o may mas malalim pang dahilan kung bakit nais ni Dara na si Megan ang maging susunod na Diamond Diva? Habang tumitindi ang tensyon, dumating ang trahedya. Isang sigaw ng puot. Kasalanan ni Dara Halari, namatay si Mama. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng multong matagal nang iniiwasan ni Dara. Ngunit hindi doon natapos, sapagkat sa huling sandali, dumating ang isang tawag na tuluyang nagbago sa buhay ni Jenny. Sa buhay ni Miss Jenny Sikat, Australia General Hospital. Doon nagtapos ang gabing akala nila'y simula lamang ng pangarap. Sapagkat madalas, sa paghabol sa liwanag, mas madaling lamunin ng dilim ang tao. Ngunit nananatiling mabigat ang mga tanong, si Megan ba ay tunay na masama o isang batang dinurog ng sobrang presyon? At si Dara, biktima ba siya ng nakaraan o siya mismo ang ugat ng lahat? Unti-unting lumilitaw ang katotohanan kung bakit nagawa nilang sirain ang isa't isa. Sapagkat ang pinakanakakatakot na laban ay hindi nagsisimula sa galit, kundi sa takot. Takot na maiwan, takot na makalimutan, takot na marinig ang salitang, "You are not the chosen one." Matapos ang biglang pagkawala ni Megan, kumalat ang kaguluhan sa paligid ni Dara. Nagpanik ang management, nagnitngit ang media. Sinubukan ni Monica na pakalmahin ang press sa isang conference, ngunit si Dara mismo ang lumabas upang hanapin si Megan. At doon naging malinaw, sa mga mata ni Dara, si Megan ay hindi lamang trainee, hindi lamang susunod na bituin, kundi isang taong may tungkulin siyang protektahan, isang utang na kailanman ay hindi niya mababayaran. Samantala, kumalat ang mga chismis online. Bakit biglang nawala si Megan? May problema ba sa UNA 5? At si Jenny ba ngayon ang bagong paborito? Lalong lumaki ang presyon at si Jenny ay tahimik na nakaupo sa sulok, nakatitig sa kanyang telepono. Kahit wala siyang ginagawa, ramdam niya ang bigat ng pagkakasala, sapagkat tila ang kanyang pangarap ay nagiging dahilan ng pagkasira ng iba. At iyon ang pinakamabigat na pakiramdam. Kapag ang tanging nais mo ay mangarap, ngunit bawat hakbang ay may nasasaktan. Sa parehong oras, lalo pang piniga ni Minchie ang presyon. Para sa kanya, sapat lamang ang pagiging una, ang pagiging pinakamahusay, ang pagiging pinakamahalaga. At nang tuluyang bumigay si Megan sa luha, lumitaw ang matagal ng insecurity. Always Jenny. 3 salita, ngunit puno ng walang hanggang sakit. Ang damdamin ni Megan ay hindi tunay na galit, kundi inggit at kalungkutan. Si Jenny ay minahal dahil sa kanyang kabaitan, samantalang si Megan ay palaging pinilit patunayan na siya'y karapat-dapat. Fight for me. Isang marupok na pakiusap sa gitna ng luha. Ngunit sa halip na yakapin siya, lalo siyang itinulak ni Minchie sa laban. Use your voice to defeat Jenny. Walang puwang para sa kahinaan, walang pahintulot para sa sakit. At kaya't si Megan ay lalong naging malamig, mapagtanggol at lason.
Sapagkat sa kanyang buhay, itinuro na ang pagmamahal ay may kondisyon. Kailangan mong manalo, saka ka lamang mamahalin. At iyon ang dahilan kung bakit minsan natatakot siya sa sariling ina. Samantala, nabuo ang bagong lihim na plano, isang duet, ina at anak sa entablado. Dara at Megan magkasama. At nang sabihin ni Dara kay Monica, malinaw ang kaba sa kanyang mukha. Sapagkat hindi lamang ito isang performance, kundi isang pampublikong deklarasyon. She is my successor. Si Megan ay sabik, ngunit sa loob, si Jenny ay tuluyang nababasag sapagkat alam niya may mga laban na desidido na bago pa man magsimula. Ang pinakamasakit, wala siyang galit kay Megan. Tahimik siyang nagpraktis. Nanginginig ang tinig sa pagod. Hindi alam na sa likod ng eksena ay may mas malalim na dahilan kung bakit siya'y itinataboy. Unti-unting bumabalik ang nakaraan ni Dara. At nakatali sa nakaraan na yon, ang sariling pamilya ni Jenny. Isang pangalan, isang galit, isang kamatayan. Mga sugat na hindi kailanman tinanggap. Kasalanan ni Dara Halari, namatay si Mama. Isang sigaw na nagpahinto sa mundo. Sa unang pagkakataon, si Dara ay kinamuhian hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa isang tunay na sugat. At kahit pilit niyang itago ang emosyon, malinaw ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Parang nais niyang magsalita, parang may lihim na matagal nang inilibing. Ngunit bakit? Ano ba talaga ang nangyari noon? At bakit si Jenny ay nakatali sa lahat ng ito? Habang lumalalim ang misteryo, lalo ring nahahati ang UNI 5. May mga pumapanig kay Megan, may mga naawa kay Jenny, at may mga napapagod na sa walang katapusang drama. Sana wag na siyang bumalik. Isang simpleng linya mula sa kasamahan, ngunit sapat upang ipakita na kahit sa loob ng grupo, unti-unti nang nawawala si Megan. At ang pinakamasakit, narinig ito ni Jenny. Kahit paulit-ulit siyang sinaktan ni Megan, wala siyang naramdaman na tuwa. Sapagkat alam niya ang sakit ng pagiging iniwan, ang kalungkutan ng pagiging nag-iisa. Tahimik na nakaupo si Jenny sa sulok at doon lumitaw kung bakit siya minahal ng marami. Hindi dahil siya'y perpekto, kundi dahil kahit sugatan, kaya niyang unawain ng iba. Ngunit madalas, ang pinakamabait na tao ang unang nasasaktan. Habang iniisip ni Jenny kung paano muling pag-isahin ang grupo, may isang taong nagplano kung paano siya tuluyang sisirain. At ang pinakadelikado ay hindi si Megan, kundi ang kanyang ina. Si Minchie. Para sa kanya, hindi sapat ang panalo ni Megan. Nais niyang tuluyang matalo si Jenny. Habang lumalaki ang kanyang obsesyon, lalo niyang ginagamit ang kahinaan ng anak. Dumating ang gabing tuluyang gumuho si Megan. Walang makeup, walang kamera, walang kayabangan. Isang pagod na dalaga na hindi na kayang magpanggap na maayos ang lahat. I can't do this anymore. Isang marupok na pag-amin. At sa sandaling iyon, tila hindi na siya tunay na kontrabida. Marahil siya rin ay biktima lamang. Ngunit bago dumating ang anumang sagot, isang tawag ang yumanig sa buhay ni Jenny. Australia General Hospital. Ang pangalan ng tumawag ay nagpatigil sa kanyang mundo. Parang may masamang mangyayari, isang nakatagong katotohanan na muling lilitaw. Sa kabilang linya ay isang revelasyon na maaaring baguhin ang buong buhay niya. Sapagkat madalas, ang taong inaakala mong kaaway ay siya palang nakatali sa pinakamalalim na sugat ng iyong pamilya. Ngayon, nananatiling mabigat ang mga tanong. Anong lihim ang itinatago ni Dara? Bakit siya takot na matuklasan ni Jenny ang katotohanan? At kung ikaw si Megan, ipagpapatuloy mo ba ang laban o guguho sa bigat ng presyo ng pamilya? Sa susunod na kabanata, mas marami pang nakatagong nakaraan ang mabubunyag at ang mga relasyon na akala nating hindi matitinag ay magsisimulang gumuho. Sapagkat madalas, ang pinakamasasakit na katotohanan ay hindi nanggagaling sa mga kaaway, kundi sa mga taong minahal natin ng higit. Maraming salamat sa panonood ng buong video.
Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.